Hi guys! Good morning sa inyo lahat. So, second day off natin ngayon. So, susulitin ko na. Magpapagupit tayo. Tsaka magpapacheck up na rin ako ng sasakyan kasi minakikinig akong something na tumutunog doon sa likod pag nagbe-brake ako. So, ipacheck ko na rin siya doon sa mekaniko natin. Dito lang sa Abbotsford. And then, pakita ko sa inyo, sinasanay ko na kasi ito si Peanut na hindi ko na tinatalian. So, ang ginagawa ko sa kanya ay paglalabas kami, alam niyang nag-start na ako ng sasakyan, nag-open ako ng sasakyan, sumasakay na siya diretso. Sinasanay ko kasi, di ba, kung natatandaan nyo nung bago pa lang siya sa akin, tinakasan ako pumunta ng highway. So ngayon, sinasanay ko na siya ng walang tali, and then paglabas, pagbaba ng sasakyan, dumidiretso na siya pa uwi. Alam na niya yung routine niya. Pagbababa kami, sinasama ko siya. So hindi naman masyado mainit ngayon, at saka hindi ko naman siya iwanan sa sasakyan. Bale, magpapagupit lang tayo dun sa sa isang kaibigan natin na interview ko na to before. Kung natatandaan nyo, nung dumating siya dito, yung 2 years working permit niya. So ngayon, nung magre-renew siya ngayon, inabot na ng 10 months yung LMIA niya kakaintay. Ang nangyari is refuse. So ngayon, out of status na siya. So syempre, walang income dahil still nag-aantay pa rin siya ng result doon sa LMIA niya kung mapapa-approve kasi may ginagawa atang paraan yung employer niya. Alam niyo yung nag-aantay pa rin ng result kung ano mangyayari. Pero kung wala pa rin daw linaw, kasi nag-restoration na siya eh. Kung wala pa rin linaw, wala siyang choice kundi umuwi ng Pilipinas at doon na lang mag-antay ng result ng application ng LMIA ng employer niya. So isa ito doon sa tinamaan nung pagtaas ng unemployment rate. Kaya ang nangyari po, yung mga yung mga kasamahan niya, yung mga kasabayan niya, hindi na na-renew. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ay nasa lugar na mataas ang unemployment rate, alamin nyo na kung kayo ay i-renew ng employer ninyo. Kasi kung matagal pa lang nalaman nyo na hindi kayo i-renew, maaga pa lang makapaghanda na kayo na makapaghanap ng employer na malilipata na pwedeng makapag-issue ng LMIA. Dahil karamihan nga po ngayon ng mga lugar na mataas yung unemployment rate ay hindi na nagpa-process ng LMIA. So pakita ko sa inyo guys, kukunin ko yung kanyang tanyong reaction niyan. Pag kinukuha ko kasi ito, ang reaction niya ay alam niya alis kami. Pero this time, hindi ko siya tatalian. Ibubulsa ko lang to, bibit-biting ko lang to. Oh, let's go. Oh, let's go na. Come here. Isa tayo. Oh. Tara na. Oh, hindi ko siya tinalian. Tsinelas na lang kami kasi mainit eh. Oh, let's go. Come here. Naka-start na yung sasakyan. Hindi na yan tumatakas. Mabait na yan. O, ano yan? O, pipina ikaw bago tayo sumakay. O, dali na. Hayaan mo muna. Iihi muna yan. Mahigit umihi muna siya bago kami, umalis. O, yan, umihi na. O, okay ka na? Pinat, come here. Let's go. O, tayo. Pag binuksan ko to. O, let's go na. Come here. Oh, let's go na. Oh, ayun oh. Doon sa pwesto mo, doon ka sa pwesto mo, dali. Oh, yan. Dito ko siya lalagyan ng seatbelt kasi malikot yan. Saka gusto lagi niya nakasilip doon sa bintana. Oh, come here. Baba natin yung bintana, ha? Nilalagyan ko siya ng seatbelt kasi biniwanan kong bukas yung bintana para gustong-gusto niya yung nakatanaw siya sa bintana. Tapos mahangin. Pag nagbe-brake ako, medyo napapausog siya. Minsan nga nahulog siya dito sa baba. Kaya nilalagyan ko siya ng seatbelt. Let's go na. Gagala na tayo. Yan. So, ang gupit kasi dito guys, dun sa pinagpapagupitan ko, naabot ako ng 37, 38, 40, 45, mga ganon. So tulong na rin natin kasi alam nyo na, mga uuwi na, wala nang status. So pag nadito ka naman sa Canada, alam nyo naman, tuloy-tuloy yung bills, yung renta, tsaka yung pangkain. So kahit papano, sa ganung paraan makatulong tayo sa kababayan natin
Kaysa magpagupit ako doon sa mga shop, sa kanya na lang ako magpapagupit, then abutan na lang natin kahit na, alam niyo, kalahati, ganun. Hindi ko na sabihin kung magkano, basta yon. So, 2 beses ako nagpagupit sa kanya. Eh, alam ko, isang buwan na lang ata siya dito. Uuwi na siya. Sa Pinas na lang ata siya mag-aantay nung kanyang LMIA. Kasi nga, wala pa rin eh. Wala pa rin update. Ganun po talaga yung mga nangyari doon sa mga kakilala ko dito. Na ina-expect nila, marirenew sila. Eh, nagkahigpitan, tumaas yung unemployment rate. So sabi ko, so anong ginagawa mo ngayon? Wala, sinusulit ko na lang first, naggagala, namamasyal. Ayaw naman daw niyang mag-cash job o mag-part-time kung saan-saan. Dahil nga daw baka mas mapasama pa sila. Antayin na lang daw nila at sulitin, nagagala sila. Nakikita ko namamasyal sila kung saan-saan. So sabi ko, buti kahit papano may pambayad ka ng renta mo dito habang nag-aantay. Oo, nakaipon naman daw sila. So ayaw nila nung mga magka-cash job, baka daw maisumbong sila ng kung sino-sino. So sabi ko, masya, gupitan mo na lang ako, bigyan na lang kita ng ganong. Kaya sa kanya ako nagpapagupit kaysa doon sa mga siya, para kahit paano dagdag pang kain-kain nila. So hindi ko na lang ipapakita sa inyo kasi baka masamain pa nung iba. Para sa akin po kasi nakatulong ako sa kanya, natulungan din niya ako, nakasave din ako na kaysa ibabayad ko pa sa iba. And then after this, doon na lang ako sa kanila pupunta, magpapagupit. Then after this, pa-check up naman ako nitong sasakyan. Actually, ang check up pa dapat nito is matagal-tagal pa eh. Kaya lang, I heard something dun sa brake ko sa likod kasi bagong palit yun. So nagpapalit ako nung 2 caliper at saka nung mismong isang buong set na nung disc pad. So mga after 4 months may nakikinig akong something na tumutunog. Eh tinatamad naman akong magbaklas. Sabi ko ibayad ko na kasi ang dami ko pong dapat gawin pa eh. May mga plano akong gawin ngayon. So kapag babaklasin ko, kita nyo naman dito sa amin sa farm, eh maalikabok. Natamad na rin ako. Although kompleto ko ng gamit, sabi ko saka ako na gawin yung yung ako mismo yung gagawa kapag yung bahay na makuha ko is yung sementado na. Yung bang kahit humiga ka sa ilalim ng sasakyan, hindi maalikabok. Naalala ko dati nung medyo naambon-ambon, tapos kinabukasan ng minute, nagkalikot ako nitong sasakyan, naglagay ako ng jack stand dahil nga malambot at putik doon sa amin, lumulubog. So maya maya padikit na ng padikit sa katawan ko yung sasakyan. Kaya delikado eh, ibayad ko na lang. Kahit papaano naman budgetan natin itong sasakyan. Kasi never akong binigyan ng sakit ng ulo nitong sasakyan ito ever since. Ilang taon na rin sa akin to. Kung napanood nyo yung mga vlog natin, nakailang second hand na ako ng sasakyan. Lahat after kong magamit ng ilang buwan, binebenta ko. Kasi nga nag-upgrade po ako. Pero never pa akong binigyan ng sakit ng ulo ng mga nabibili kong second hand na sasakyan. A few moments later. Nagutom ka ba? Kakantay? Ayan. Saan na? Ayan, nahulog. Nahulog na yung treats. Ayan. Ito pa. Oh, stay. So nagkakwentuhan kami ng friend ko na gumupit sa akin. Kasi yung sitwasyon po niya, 2 years working permit siya nung dumating siya dito. So anong nangyari, bago matapos yung 2 years, magre-renew siya. Halos naramdaman na niya yung mga kasamaan niya, puro refuse yung LMIA. Dahil nga mataas yung unemployment rate eh. Ramdam mo na talaga dito yung pagbabago. Lalo na yung mga lugar na mataas yung unemployment rate, nare-refuse yung LMIA. So mga low wage sila na nasa gupitan, hindi ko napapangalanan. Then nung nag-apply siya ng restoration, kakaantay doon sa LMIA niya na ang tagal na ng application niya, wala pa ring result. Inabot na ng expired yung restoration niya, ang ending refuse pa yung application niya ng LMIA.
So ang nangyari ngayon, lumapit na siya sa consultant. Biruin nyo, doble-doble na yung gastos niya. Nagastosan siya sa pagbabayad ng consultant para sa restoration. Tapos ngayon, ini-reapply ng employer niya ng panibagong application ng LMIA. So nag-aantay siya. Binigyan daw siya ng option ng kanyang consultant. Sabi daw, you have two options. It's either mag-antay ka sa Pilipinas, 6 weeks daw yung processing outside the Canada, or 230 days inside Canada. So marami din kasing nag-advise sa kanya, naku, pag sa Pilipinas mabilis nga yung processing dito pero mabagal ka makaalis dyan, gawa ng dami pang mga cheche-boreche, may POEA, ganan-ganan. Mas maganda dito ka na lang sa Canada magantay. So ngayon, ini-enjoy na lang niya. Nakikita ko yung mga post niya, panay pasyal na lang siya, iniikot niya tong British Columbia. Buti may mga friends siya na willing isama siya sa mga gala. Yun nga lang, naiinip siya, wala siyang trabaho. Sabi nga niya, Kuya Perds, lumilipas yung panahon, yung araw, wala akong income, pero nandito ko sa Canada, kinakailangan ko magbayad ng rent. Buti na lang kamo, yung tinutuluyan niya, kilala yun dito sa Abbotsford. Siya yung bilihan dito ng lechon ng mga kababayan natin Pilipino. At take note guys, ipo-promote ko na rin. Marami dito, mga taga malalayo pa from Vancouver, dito pa sa Abbotsford bumibili ng lechon kasi talagang lasang-lasa daw, masarap daw talaga yung lechon. At ako mismo, natikman ko na yon, yung Charles Lechon dito sa Abbotsford. So sabi ko nga, buti na lang mabait yung kanyang landlord, pero inyo libre na yung pagkain niya. Hindi na daw siya bumibili ng pagkain, sagot na daw nung tinutuluyan niya, at ang mura pa ng renta niya sa kwarto, 600 lang ibinigay. So salute kay Kuya Charles na lechonan dito sa Abbotsford, kasi may mga kababayan tayo na ganun pa rin, willing tumulong sa mga katulad niyang sitwasyon, na alam niya walang trabaho at nag-aantay pa rin ang result ng application ng LMIA para magkaroon ng status dito sa Canada. Kaya nga lang, ang nakakalungkot, minsan kalalaban natin, tinatanong ko nga, worth it pa ba na ilaban ninyo yung sitwasyon ninyo? Kagaya na lang ngayon na yung mga kasabayan daw niya na na-approve yung LMIA. First, lumabas na yung LMIA ng mga kasabayan ko. Alam nyo daw kung ilang years na lang yung ibinigay na working permit? 1 year. So sabi ko, can you imagine, nagastusan ka sa restoration sa consultant, nagastusan ka uli kayo sa consultant, tapos 1 year na lang, tapos wala pa silang pathway to PR. So sabi ko, sa tingin mo ba worth it pa na yung 1 year mo, tapos wala kang pathway to PR? Parang nag-i-stay ka na lang sa Canada para magtrabaho, tapos alam mo yung kumita, tapos after that wala kang pathway to PR, poproblemahin mo na naman yung kasunod na kung paano ka magkakaroon ng status dito sa Canada. Ako, mukhang marami pang nagpapagawa. Ang bihira. Ano ba yan? Wrong timing yata ako ng punta. Mukhang wala naman. So yun, tetestingin niya kung makikinig niya yung sinasabi kong noise pag nagbe-brake ako. Kasi nakikinig ko siya sa parting likod. So dito ako guys, nagpapagawa. Yan, Kaler Motors. Yan, complete automotive repair maintenance. Ayun yung number nila. So you can contact them. Yan, ito yung itsura ng shop nila. Yan. Kasi kagandahan dito, yan, pwedeng itaas. So hindi ko na kailangang problema sumut sa ilalim. Yan, kompleto naman dito. At saka matagal na ako nagpapagawa dito. 3 years na ako nagpapagawa dito. Kaya subok ko na. Maayos siyang gumawa at saka may malasakit. Kaya talagang bumabalik talaga ako dito. Nakita ko na naman yung dream truck ng mga karamihan sa mga kababayan natin. Actually, many times na akong inopera ng ganito ng dealership. Sabi ko, tinutokso nyo talaga ako ha. Inopera nila ako, punta lang daw ako sa dealership, may lalabas ko na yung ganitong truck. Kaya nga lang, nagpipigil ako kasi sabi ko, aanin ko ba yung ganitong truck? Wala naman akong madalas na ikakarga dyan sa likod. Dream karamihan ng mga kababayan natin yung magkaroon ng ganitong truck. Kasi syempre nga naman, ang lakas makalalaki, ang lakas makaangas eh. Kaya nga lang, pag iniisip ko kasi, ang laki ng gasolina ko, ang laki ng binabayaran ko, pero wala naman akong laging ikinakarga. Laging ako lang naman, tsaka sarili ko lang naman papasok sa trabaho. So kung kinakailangan ko namang maghakot, pwede naman ako mag-U-Haul.
Pero pwede ako mag-rental ng one day. Ang gusto ko talagang ma-provide sa totoo lang is SUV. Para kahit papano may maikakarga ako. Gusto ko sana yung Honda CRV. Yun yung talagang gusto kong makuha. Pero someday, pag na dito na yung family at saka yung bagang madalas kami nagta-travel, kasya si Pina, at saka yung dalawa kong pusa. Yan. Honda CRV. Yan talaga yung target ko. Siyempre, yung sedan, yung kotse ko, plano kong ibigay na lang yun doon sa anak ko kasi nagdadrive na naman yung anak ko. So ayan na, testing na niya. Papasok na yun doon sa loob. So nakasalang na yung sasakyan natin and iwawo ko na lang muna to dito si Peanut. So dito na kami, highway to. So at least kahit pa paano, naiwalk ko na siya habang nag-aantay tayo doon sa sasakyan natin na ginagawa. Ano lang naman yun, brake lang naman yun, minor lang yun. So dahil na dito na rin tayo, pinacheck ko na rin, sabi ko yung ibang mga something unusual na nakikinig ko doon sa sasakyan. Ever since di naman tayo binigyan ng problema ng sasakyan kong yun. Kaya sabi ko nga, kung nandito tayo, pacheck na lahat ng dapat i-check. At least wala tayong binabayarang monthly na sa sasakyan, insurance lang. So kung magkasusan man tayo ng malaki, okay lang. Deserve naman ng sasakyan natin yun kasi di tayo binibigyan ng sakit ng ulo. So hanggang dito na lang guys. Putulin ko na muna itong video to at kami maggagala ni Peanut dito. Maglalakad-lakad muna kami. Maraming salamat sa nanood. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Para kahit papano, updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. See you sa next vlog. Bye-bye.